Hi, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for November 16, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guides, ano po ang ganap today, ngayong November 16, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Some of you may travel ngayon or you are building stability sa inyong buhay. Nagkaroon ng security. And may malaking influence yung lalaki sa buhay mo ngayon, ngayong araw na ito. It might be siya yung tutulong sa inyo or magbibigay sakit ng ulo. And you spend time to your house or umuwi kayo. Some of you nag-general cleaning ngayon. Basta po nag-spend time kayo, maybe umuwi kayo para magbakasyon sa inyong bahay. Nagaling abroad, galing sa malayong lokasyon. Tapos may influence yung lalaki sa buhay mo ngayon. Spirits guys, ano pa ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 16, 2023? Malakas ang iyong intuition ngayon. You're connected to your intuition. So, ang sabi dito, trust your intuition also. Baka may mensahe ito sa iyo na kailangan mo siyang pakinggan. Wow. This is Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope. Kung nawalan ka ng pag-asa ngayon, may pag-asa na po. And nakikita ko dito, busy ka po. Busy po kayo. Spirits guys, ano pang energy today ngayon Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 16, 2023? Clarification po of this card. Career and money. Career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius. Clarification of this reverse card. Love and romance, self-love, partnership and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong araw na ito, ngayong November 16, 2023. Clarification of this reverse card. By the way, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, uploaded na po yung monthly reading nyo po, December 2023. Visit nyo lang po yung sa channel natin. Opo, visit our channel. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated post ni Gemini, Libra, and Aquarius for December 2023 monthly gabay reading natin. Maraming salamat po. Ngayong araw na to, ngayong November 16, 2023,
Your energy is, you are busy. You are busy sharing your blessings kasi nagkaroon ng generosity dito eh. Maraming nakadepend sa inyo. At ikaw ay naging practical ngayon. And nakikita ko dito mahusay po kayo sa buhay, maparaan at mapasuporta. You have an abundant in life. So, may abundance sa buhay mo ngayon, kaya nagsishare ka ng blessings. Kaya pala may stability dito. So, maaaring may financial stability po kayo, nagkaroon ng career stability, or naging stable ng flow yung pera mo, or flow ng pasok ng mga customer or clients. Ayun, you're sharing your blessings. Maraming nagsusupport sa inyo dito. Maraming full support ang inyong family, ang inyong katrabaho, close friends. This is the clarification of your intuition also. Trust your intuition and malakas yung intuition mo dito. Nakikinig ka sa iyong intuition at gumagawa ka ng wise choices. And this card asks you to take care of your health also. Spend time ka rin sa nature. Like for example, marerelax ka kung maglilinis ka ng bahay, mag-arrange ka ng mga bagay dyan. Cooking or gardening will help you relax. Maari din may naging maganda yung relationship nyo sa inyong mother. Basta mother figure po. Or maganda ang connection mo sa isang bata or sa inyong anak or apo or pamangkin. Yan din ang ibig sabihin yan or yan yung sinasabi ng card sa iyo. So take care of yourself. Take care of your health. Spend time sa inyong nature para ma-relax po kayo. Baka na-burnout po kayo dito sa sobrang dami ng trabaho. Sa sobrang dami ng trabaho, nagkaroon ng maraming pera. Then nag-share ka ng blessings sa inyong family and friends and sa inyong katrabaho. But mostly, sharing to your loved ones. And this is a reverse card. This is the clarification po of your first card here. May iniisip ka ngayon na parang sa past po na you have a difficulty in moving on. May plano po kayo pero nagkaroon ng delay. Like for example, travel, nagkaroon ng delay or lipat bahay. Ayun. May bumabalik sa past mo. It might be this lalaki na ito. Male sa inyong buhay. So sa pagbalik niya, sa pag-reconnect niya sa inyo or may nalala ka about sa kanya, nahihirapan ka mag-move on sa past. Ayun, bumalik na naman yung mga alaala na galing sa past. It might be a trauma ang binigay ng taong ito. And sa buhay, karera at sa kaperahan, you have a lack of confidence. May pangyayari na naging weak po kayo, nagkaroon ng self-doubt. You have a lack of confidence, naging weak ka, madaling mag-give up. You don't trust yourself, uncomfortable ka sa sitwasyon mo ngayon. Maybe sa dami ng trabaho, kasi nakita ko dito na busy po kayo sa inyong trabaho, sa kaperahan. The advice is have faith in the universe. Face your fears with self-confidence and courage. So, huwag kayong mapanghinaan kasi kung burnout po kayo sa trabaho, kailangan lang niya ng maayos sa plano. And huwag kayo ng tanggap, huwag puro say yes kung hindi naman kaya or hindi akma sa inyong schedule para hindi kayo mabibigatan. And the clarification is another reverse card. Ang sabi dito na you're feeling defeated. May kaaway or kaalitan po kayo sa inyong trabaho. Kaya mag-ingat, kailangan habaan ang pasensya. Kung client mo nito or customer, hayaan mo lang siyang magalit. Then, i-correct mo kung mali yung pagkakaintindi niya sa isang produkto, sa isang service mo, ayun.
I-express mo lang ipa-express mo sa kanya yung galit na nararamdaman niya or dismaya. Then, explain mo afterwards. After nyan, i-explain mo. So, nagkaroon talaga ng delay dito. Delay. Nagkaroon ng delay, blockages, ayun. Blockages sa isang tao kasi nagkaroon kayo ng argument or tampuhan. So, nakikita ko dito nagkaroon ng pagkabalisa at pagpahiya. So, ingatan ang sarili. Nagkaroon ka kasi ng desisyon na against yung tao sa inyong desisyon. So, watch out po. Baka magkasagutan kayo niyan kasi against siya sa inyong plano or desisyon. So, meron kang naramdaman na pagkatalo dahil sa nagkaroon kayo ng argument, pag-aaway. So, make a journal. Baka makatulong to sa inyo na make a journal, ilipat mo yung mga nararamdaman mo sa isang pahina para maibsan po kayo. Or baka kailangan tong kausapin tong taong ito na kaalitan mo. After mawala yung galit niya, kung magkaroon na siya ng mood, kung sa tingin mo approachable na siya, para magkaayos kayo. Para magaan yung trabaho mo, flow ng trabaho mo. Kasi nakikita ko dito na apektado ka Kung hindi siya makausap, then focus sa inyong trabaho. Next time na lang po kayo mag-usap kung maganda na ang kanyang mood or approachable na siya. And sa buhay pag-ibig, nagkaroon po dito ng feeling emotionally drained. Naubos yung energy nyo. May nakita ko ditong party. Nakikita ko dito na may taong sobra sa alak, partying too much, drain yung energy. Maaring kasamahan mo ito, lasinggero, lasinggera, or it might be sobra kang pagod sa trabaho, sa dami ng trabaho. Kasi may reklamo dito na sobrang na-burnout ka sa sobrang dami ng trabaho, sa sobrang bigat ng responsibilidad po. And may nakikita rin na contention dito. It might be may kalitan talaga kayo, nakikita ko dito. It might be your kaibigan, kasamahan sa bahay. Ayun. So, pasensya na po sa ingay. Ayun, so hindi nagkaroon ng mabuting relationship ngayon dahil sa hindi pagkakaunawaan o may taong hindi maganda ang turing sa inyo. So, mag-ingat sa taong ito. May nakita ko taong nakipag-inuman, nakipag-flirt, nagkaroon ng affair. So, the advice is trust your intuition. Allow your intuition to guide you to what feels true for you para hindi ka maligaw. So, listen to your intuition kasi malakas yung intuition mo dito So, protect your inner peace, accept, and move forwards to your goal. And you have the clarification is you have reverse card. Mag-ingat kasi nagkaroon kayo ng alitan kasi may nagmanipula sa isang sitwasyon at sa isang bagay. Hinahayaan mo yung tao na manakit sa'yo, na masaktan ka kasi masakit to magsalita And some of you, hindi pa kayo ready mag-settle down, natatakot pa sa responsibilidad. Some of you, nagpapadala sa takot, nabibigatan sa mga desisyon, sa responsibilidad. So, this card asks you to calm and balance. Baka exhausted po kayo, baka pressured lang po kayo sa inyong buhay ngayon. Sa dami ng trabaho. So, kung marami ang trabaho, meaning blessing yan. Kasi magkaroon ng self-growth yan. Hindi lang self-growth, career growth and financial growth. So, tinetest ka niyan kung hanggang saan yung kaya mo. Pero wag magtanggap ng tanggap kung hindi naman kaya, kung hindi naman akma sa inyong schedule. So, plan. Kailangan magkaroon ng solid plan para hindi po kayo ma-burnout. Hidden truth. Anong inisip mo? Anong inisip niya para po sa mga single, Gemini, Libra, and Aquarius?
I want to feel that way again. So may past talaga. May past love na makipag-reconnect sa inyo. Or it might be you, na mismo yung past mo. Para po sa may relasyon, hidden truth po. Para po sa mga may relasyon, hidden truth. Anong iniisip mo, anong iniisip niya, Spirit's Guide. We both know I am not the one for you. Nako. Baka nasabi nyo yan kasi na nagkaroon ng away. Diba po? So, wag magbuo ng desisyon. Kung galit po kayo or may hinanakit sa inyong kaibigan, sa inyong partner. Kasi hindi yan healthy. Spirits guys, ano po yung mensahe nyo po sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius? Ikalawang card na ito na nagsabi na spend time po kayo sa nature. Baka kailangan nyo nang magbakasyon or mag-relax muna. Take time to nature kasi exhausted na kayo dito. After that, trabaho, maaring magbakasyon kayo, mag-relax. Kahit sa labas lang ng bahay nyo, maraming puno, yung tahimik. Spirits guys, ano pang advice nyo po para sa mga single? Gemini po, Spirits guys, ngayong November 16, 2023. Look to the stars para ma-relax po kayo. Spirits guys, message nyo po sa mga buhay mag-asawa, jowa, magkarelasyon, Gemini, ngayon November 16. Nagkabati po kayo dito. Kasi mahal na mahal yung isa't isa. Hindi nyo matiis eh. You begin to feel your heartbeat faster when you are close. Na-miss nyo lang talaga yung isa't isa. Baka isa sa inyo hindi nagbigay ng pansin or hindi gaano nagbigay ng time. Kaya inaaway na kayo ng partner nyo. Your strengths and weaknesses are being tested. Spirits guys, ano po yung wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 16, 2023? Time to play. Make time to dance and play. Wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Happy life. Live a less guarded life. Kailangan talaga mag-take time kayo sa inyong sarili kasi sobrang pressure nyo po. Too much serious. Too much focus sa buhay, karera at kaperahan. Kabang advice niya po, spirits guys, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Believe in the impossible. Ang alam ko is, air signs is, magaling yan sa multitasking. Magaling yan sila. Si Gemini, Libra, and Aquarius, magaling kayo sa multitasking. So, kahit imposible sa iba, naging possible sa inyo. Wow! Luck is on your side. Ganda. Spirits guys, angels, archangels, guardian angels. Mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 16, 2023. Teaching and learning. Message from Archangel Zadkiel, keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others.
So, hindi lang sharings of blessings dito na about sa material. So, pati rin kaalaman, sinishare mo sa iba. This is good. Spirits guys, ano po yung mensahe niyo po? Spirits guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 16, 2023. Healthy lifestyle. Eat a message from Archangel Raphael. Eat a healthful diet, get adequate sleep, and exercise regularly. Exercise regularly for optimal health. So, take care of your health. Kasi may nagsabi dito na take care of your health and take care of your health. Huwag magpasobra sa trabaho. Ingatan ang kalusugan. That is your reading po, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.